Hello, Yes. hello, hello, hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga naman sa ibang bansa. At then, of course, magandang gabi sa iyo, Gaisel. Kamusta ka? Yes, magandang gabi din Mama Sam. At eto ay okay naman kasi yung klima na dito sa Pilipinas ay mainit-init na. Wala ng ulan-ulan, wala ng baha-baha at saka medyo mainit na talaga. Parang ang sarap magtrabaho pag mainit. Nakakaloka kasi pag maulan. Feeling mo ayaw mong bumangon. Ayun Ano ka ka. ba? Kung maulan kaya masarap, tapos masarap yung may lugaw, arroz Oo, caldo. kaya lang once masarap talaga 'pag maulan, mabuti naman sana kung once a week lang, halos araw-araw na lang. Pero at least maganda yung klima ngayon tapos makapaggawa ka ba ng magdadamo ka kasi nga mainit na. Alam mo, sa totoo lang, ako talaga, laging nasa isip ko, masarap ang tag-ulan lalo na kapag may pera. Kasi bili-bili ka lang ng mga pagkain. Gano'n. Nakakaloka. Ang nakakalungkot 'pag maulan yung tipong wala ka rin pera, tapos maulan pa tapos nagbaha pa, tapos wala kang mabili ng mga ano, alam mo yun, Wala kang mabiling pagkain. oo, Oo. nararanasan namin yun dati nung bata ako. Pero kasi kapag may pera ka tapos maulan, parang okey, can stay in the house. Yes. Tapos kain-kain Tapos lang naman. 'pag may pera ka tapos maulan puwede ka pang magpa-deliver ng kung ano-ano diyan. Diyos ko O yung talaga. social mo naman, puwede talaga puwede naman magpumunta ng palengke, gano'n. Ikaw Nakakaloka naman, maulan nga. sosyal-sosyalan ka talaga. Anyway, dito nga, alam mo, sa totoo lang, kahit dito sa Thailand, hindi ko ugaliing magpa-deliver. Yung mga sa 7-Eleven, talagang nagpupunta talaga ako kusa, or kung may bibilhin man ako, punta talaga ako ng palengke. Pero sino kasi sanay yan yung pa-deliver. Kahit yung mga Oo. co-teacher ko, ang 7-Eleven nandoon lang naman sa kanto, sa labas ng school namin. No, pa-deliver tayo. Parang tapos maghintay ka 30 minutes, gutom na gutom ka na. 'Pag nilakad mo siya, 5 minutes lang. Tapos yung delivery, maghihintay ka ng mahigit 30 minutes, gano'n. Hindi pa na 30 minutes, minsan 1 hour pa. Nakakaloka pero mas mabuti na yun, pero katamaran kasi yung hindi pag-ano, pa-deliver, katamaran yun. At least may exercise ka kung maglakad ka. Oo, ewan ko ba, siguro more on ano pa ako, yung tradition ko pa yung dati. Kasi hanggang ngayon Oo. naglalaba ako ng my hand wash. Are bakit? Sabi ko, may washing machine naman, ba't hindi ka mag-washing machine? Feeling ko kasi yung damit kasi nasisira. Yung Hmm, katulad nito, oo. itong suot ko, alam mo ba 10 years na 'to? Mm. Yun na nga, Gaisel, so siyempre nag-start na ang Miss Universe Philippines Yes. at tayo natuwa, 'di ba? Kasi, Mm. kita naman na natin yung lahat ng kandidata. Pero siyempre chika natin ngayon ay sino ang nag-shine para sa'yo? Yeah, maraming nag-shine, to be honest, sa maraming nag-shine para sa akin. At saka to be fair sa Miss Universe Philippines, sa lahat ng batch nila, eto yung maraming maganda. Maraming potensyal at maraming puwedeng pumunta sa ibang pageant, puwedeng o mag-repeat, puwedeng nag-shine talaga sa akin ng bonggang-bongga sabihin ko na talaga, si Miss Atisa Manalo talaga. Hindi ko na nakita yung international mukha, international pa baby girl, international pa sweet. Nakita ko yung strong and very commanding and pak ang Arriba sa stage. Miss Atisa Manalo talaga. Nag-shine bright like a diamond talaga. Walang duda talaga, as in pinatunayan niya na, hoy, hindi ako Miss International, hoy, Miss Universe yung pupuntahan ko. Kaya magmi-Miss Universe ang atake ko dito. Ganon. Sabi mo si Atisa Manalo as in nasurpresa ka sa ipinakita. So na-hit ba Mm. niya yung expectation mo or lumagpas pa siya dun sa expectation mo? Actually, yung expectation kay umaariba siya. Na-hit lang niya, hindi yung lumagpas kasi nag-ano lang ako hindi ako ano ba tawag do'n? Hindi ako nag-expect ng bonggang-bongga sa kanya kasi nga knowing her capability naman, nakita ko naman before sa Binibini kahit na sa mga ano ba tawag dito? Sa mga pre-pageant ng Binibini, nakikita ko naman siya kung paano talaga rumampa. Pero nandun pa rin ako na hindi ako nag-expect ng bongga kasi nga press presentation pa lang. Pero So na-hit niya ibig yung sabihin expectation ko.
Ibig sabihin, press presentation pa lang kay Atisa Manalo, pasabog na kaagad siya. Yes. Hindi siya nagpabaya. Okay, so yun. So kahit din naman ako, Jason, ganun din. Actually, na-surprise ako. Kasi wala akong ina-expect din sa kanya ng bonggang-bongga. Napangan ko naman. Pero wala akong ina-expect. Pero nasobra. Parang, wow, ang bongga. Parang, Yes. at Yes. So, sa nakita mo kay Atisa Manalo, tingin mo, siya ang dapat manalo talaga ng Miss Universe Philippines this year? Kung kahapon ang Miss Universe Philippines Coronation Night, wala nang duda siya. Wala na, walang kakabog doon sa kanya. Sa 10 lakad niya na mula gilid hanggang forward, wala na. Yun pa lang kabog na silang lahat eh. Ako parang sabi ko nga, maganda yung laro ni Atisa Manalo kasi as in talaga, kung gusto mong manalo, paandar ka. So ano naman ang masasabi mo doon sa mga kandidata? Kasi sabi nila, press presentation pa lang naman. So magkaalaman sa dulo ng competition. So doon sa mga hindi nagpasabog, katulad ni sa doon naman sa hindi nagpasabog, ganito lang sasabihin ko ha. Press presentation. First kang makikita ng media. First kang makikita ng vloggers. First kang magpapasikat sa organization. First kang makikita ng mga sponsor. So bakit hindi ka magpapasabog? Bakit hindi ka magpapasikat? Ano inaantay mo? 'Di ba first impression last? Pag nakita mong boring ka, pag nakita mong wala silang mapapala sa iyo, bakit ka ipapanalo? Kahit tumambling ka pa sa gitna ng competition, yun talaga yung nakita sa iyo ng halimbawa ng media, wala ka talagang karapatan din na manalo doon sa dulo. Kasi aanhin mo yung dulo kasi simula pa lang ng competition, halimbawa kahapon, minamata na yung mga may paalala nga sila kahapon doon na maging mabait sa fans, maging mabait sa hindi lang sa nakakataas, kundi pati sa mababa sa organization. So ibig sabihin, kung wala kang pasabog at wala kang ginagawa at press presentation pa lang, ay di wala na talagang chance. Yes, tama naman yung sinabi mo. Ako kasi para sa akin, kung Miss Universe ka pupunta, hindi naman po pwede pumunta ka doon ng pa-makeup mo. Tapos wala ka rin masyado gagawin. Siyempre, dapat papansin ka agad talaga. So yung move ni Atisa Manalo, tamang-tama talaga yung galawan na ganito. Pero maraming nagsasabi, nako, si Iloilo naman ng totoong nag-shine like a diamond star doon sa competition. Doon sa press con. To be honest, nag-shine din siya. Si Alexi Brooks, nakita ko na dinudumog din siya ng mga fans, ng media. So, hindi ibig sabihin na Iloilo lang nag-shine. Mga buaw ba kayo or mga bulag ba kayo na si Iloilo nag-shine? O wala lang talaga kayong nakikitang ibang kalaban kung bakit si Iloilo? Ang dami, to be honest, na nag-shine at ang daming ano ba tawag dito? Ang daming nagpasikat at saka ang daming feeling mayor, mga ganun sa eksena doon sa Miss Universe Philippines. So kung wala kayo nakikitang ibang shine kundi si Iloilo, bulag kayo. Kasi yung ibang mga kandidata like Baguio, nagpaano sila doon, nagpasiklag. Yung mga iba pang mga kandidata na hindi natin kilala at saka mga fresh. So napaka-unfair naman yun sa iba na hindi sila nagpasiklab. Nakita mo naman na ginawa din naman nila yung part nila. Okay, may question kasi ako dito. Eto kasi si Atisa, kilala siya as Atisa Manalo. And then, yung inaabangan sa kanya nung press con is kung paano siya magpapasabog ng bonggang-bongga. So, syempre, ang mga media, as in tutok talaga kay Atisa Manalo. Lumabas si Atisa Manalo, dito yung ayos niya. So, maraming nakuha. Pero, on stage, let's talk about on stage. Tingin mo, nag-perform ba si Atisa talaga? Or nag-perform na talaga din si Alexi on stage? Kasi, ang sinasabi, maraming tagahanga si Alexi, and then, syempre, aabangan siya. Magiging maingay doon. Kumbaga, parang, napansin kasi maraming, magkaiba kasi yung ganito, Hazel. Example lang dito. Si Australia, siguro naman napansin mo din si Australia. Diba? Yes. So, si Australia, kung tutuusin, wala naman siyang fan base dito sa atin. Pero, yung lumabas siya, nakita mo sa kanya
Sa dalawang mata mo, ewan ko kung yung nakita mo, yung tindig, yung ayos, Yes, ay, and then yung yung ganda. pananamit. And Mm. then yung performance niya on stage, nakita mo din. So masasabi Yes. mo ba na etong tatlong kandidatang 'to, perform ba ang pinag-uusapan kasi dito, sino ba yung nag-perform on stage? Hindi naman yung kung sino yung pinakamadaming kumanta. Yeah. Magkaiba yun, eh. So tingin mo sino sa kanilang tatlo? Iloilo, Atisa and Alexi? Doon sa part na yon, I go for Atisa talaga ng bonggang-bongga kung sino yung nag-perform. Kasi si Atisa, hindi mo siya nakikitaan before sa stage na ganun yung eksena niya. Hindi mo siya nakikitaan before Binibini or Miss International Man na ganyan yung eksena niya. Kung baga, total repackage talaga siya para mag-perform siya. Oo. Then, sige, Australia, na-appreciate ko yung performance. Alam mo kung bakit? First time ko siya nakita, first time lang siya perform, dapat mong i-appreciate. At saka yung si Alexi, second time o second stage niya na to, pageant, which is nag-perform din naman siya, pero hindi kasing bongga ng performance ni Atisa. Nakita mo naman kahit i-compare mo kung sino yung kumembot at hindi. Ayun. Ayun lang yung gusto ko din malinaw. Ako kasi ang sinasabi ko dito, kasi may mga nababasa kasi ako, sinasabi nila, si Alexi ang totoong talagang nag-shine nung gabing yun. Sabi ko naman, may mata naman siguro tayong lahat at nakita natin kung sino ang totoong nag-shine doon. And then ako, sa akin kasi, we are looking kung sino yung mag-perform. Ako kasi mataas ang expectation ko kay Atisa dahil repackaging ang gusto kong makita sa kanya dito. From the beginning pa lang nung sa siyempre ano yung repackaging mo? Hindi naman po pwede kung ano yung nakita ko sa Binibini Pilipinas, ayan din yung makikita ko dito sa ayan din yung makikita ko sa'yo sa Miss Universe Philippines. Dapat mag-repackage ka. At ganun din yung expectation ko doon sa mga galing sa Binibining Pilipinas na naging queen na at lumabas sa international pageant. Ikaw ba na-surprise ka sa mga nakita mo kala Chris McCary, kay Christopher Hanson, and then kay Natasha Jong, or nagpakontak. Lahat ng galing Binibini. To be honest, sa lahat ng galing sa Binibining Pilipinas, tapos nagtawid ba ako dito sa Miss Universe Philippines, si Stacey Gabriel yung nag-perform sa kanilang lahat ng okay. The rest is nakakaloka. Lalong-lalo na si Christy McGarry. Anong klaseng torn yun? 34 years old ka nang rumarampa. Torn mo, ganon. Puryagaba sa'yo. Alam kong may caliber ka. Alam kong alta ka. Alam kong marami kang makinarya. May makinarya siya eh. Alam kong kaya mong mag-compete. Alam kong malapit ka sa corona. Pero pasarelahan mo ako ng ganon. Ano ako, grade 1 at first time makakita ng nagtuturn para sabihin kong magbongga yung turn mo. Siraulo yung nagsabi na, ang bongga ng turn mo, siraulo ka ba? At sa beauty pageant vlogger na, noon pa ako nanonood. Walang ganon na turn, nakakaloka kayo. Ang turn mo, kung inisa mo pa yon, sigurado sub-sub yung bunganga ni Christy McGarry kung inisin niya pa yon. Ako hindi, naman. To be honest, I'm so sad yung kay Christy McGarry kasi nakadalawang international pageant na siya. So parang ang feeling ko kasi magpapasabog siya ng bonggang-bongga dito sa competition. And then, yung opening, sinasabi nila, nako, press presentation pa lang naman. Kayo naman ang ano ninyo. But still, press presentation, nakadalawang palit ka ng damit. Charot lang. Siya lang ang nagpalit. Kumbaga, parang ang akin, sana, let's talk it about, we are talking about yung performance ni Chris performance lang. Walang personalan. Ang dating sa akin, parang, ang nag-expect kasi ako sa kanya, ayun yung sinasabi ko, anong yung repackaging? Kasi wala namang problema sumali uli. Walang problema sa ganda. Walang problema sa ayos. Lahat maganda sa kanya, perfect ang dating. Pero kasi syempre, you have to expect na
mas magaling siya sa lahat. Kasi syempre galing siya sa Yes. international Kasi pageant. sa lahat ng pageant journey niya, Mama Sam, 2008, nagpa-pageant na siya sa US. Mm-mm. Ano nang nakalipas o more than 16 years na siyang nagpa-pageant. Puriagaba, Christy McGarry. Ganyan lang ang turn. Yung grabe ka naman talaga. Ako naman, parang na-surprise lang ako doon sa nakita ko sa kanya. Parang lang din siyang baguhan na kandidata. Na parang, Yeah. nakita mo. So, yun. So, parang, ang bias lang sabihin na dapat siyang manalo Miss Universe Philippines kasi sobrang ganda niya. Parang, kung ganito ang sinasabi mo, hindi naman ako parang bias kay Atisa. Pero parang ate, sana nakita mo din yung effort ni Atisa kung paano siya Yeah. mag-transport at hindi siya nagpapabaya. So, kung ako yung tatanungin mo, dahil ba maganda si Christine Magqueria, ito na ba talaga yung dapat natin ipadala sa Mexico? Pero kung ganito ang performance at wala kang pinapakitang pagbabago, parang I go for Atisa Manalo. So, yun lang. So, punta tayo kay Christy Stephanie Hanson. Isa pa rin to. Hindi niya talaga Siyempre nag-expect ka, siyempre nakita naman natin yung lackluster performance niya doon sa Miss Universe Cebu. So dapat yung team niya at siya mismo ay bubonggahan ko sa presentation. Hindi tama yung pinagsasabi nila sangkol sa akin na muntik akong masilat ni Bantayan Island. Nakakaloka yung pakitaan, nagpapasweet-sweet siya doon. Miss Universe ba yung pupuntahan mo? Hindi po Miss International. Pasweet siya talaga yung rampa. Tapos ganun pa siya doon. Ganda-ganda, walang problema. Diyos ko, napakaganda. Wala atang, at the age of 34, mukhang bata pa siya sa iba. Pero yung paswitan mo ako ng ganyan, walang ka fierce. Ay naku, walang panalo. Umuwi ka na lang sa Cebu at magtahi. Charot lang. Nakakaloka kasi, 'di ba, Mama Sam, pag dating beauty queen, may corona, kumimpit ng international, dapat may ilalaban ka. Hindi yung mas magaling pa si Alexi, mas magaling pa si Baguio, mas magaling pa si Tracy, si Stacy, mas magaling pa si Australia. Ngayon ko lang siya nakita. Nakakaloka. Mas magaling pa si Nai Cavite. Mas magaling pa si Bulacan. Napakaganda. Kayo, ang dami yung experience. Nasaan ang experience? Nakakaloka yung doon ako nalungkot sa part na yun kasi parang tingnan na lang muna din natin yung ibang kandidata bago natin tingnan yung hinahangaan na natin na naging sila. Kasi parang ang feeling ko, sayang kasi nabigyan sila ng chance na lumapad uli. Sana talagang pasal na talaga kagad sila. At pagsisimpan sila ng bonggang-bongga. Ganon. Kaloka sila. Na-stress ako sa kanila. Ito, may nabasa ako. Monay, ang mukha ni Atisa Manalo, walang dede. Ay, wow. Ganon talaga. Saan banda? Monay ba talaga? Nakita naman ninyo kung gaano ka-fierce yon. Ayokong manlait sa iba pero Puriagaba. So to be honest sabihin man nating hindi siya ang pinakamaganda si Atisa Manalo, pero siya ang isa sa mga magaganda doon kahapon. At wala akong nakikitang Monay sa pagmumukha niya. Mas okay pong sabihin yung Monay yung pagmumukha ni Christy McGarry kasi bilog, o kaya si Cyril Payumo kasi mga bilugan yung mukha. Etong ang bongga na nga ng pababa ni ni Atisa. Ang bongga nga ngayong paghaba ng fest niya. Tapos sabihin mo muna, bulag ka be? Nakakaloka. Ako naisip ko lang doon sa part na yon ay, ang naisip ko doon yung parang, baka naman kasi hindi ayaw niya kay Atisa. Pero sabi ko, parang gawin mo sa Atisa, uy, paalala ko lang, may napatunayan na si Atisa sa atin. Miski pa paano, di ba? So, yun. Yung iba magpapalala pa lang. So, sana wag tayong masyadong harsh kay Atisa at saka sa ibang kandidata. So, parang ang akin lang, ito real talk lang na pag-uusapan. We are looking about the performance, we are looking about yung yung transformation na nakikita natin sa mga kandidata na naging queen na.
Kaya naaano sila, napag-uusapan ng ganito. Pero kung iisipin mo, dapat kasi sa kanila ka kaagad makakita ng mga ganito. Pero isa kino-consider ko din naman na baka kasi ayaw pa nilang magpasabog. Punta tayo kay Victoria Velasquez Vincent. Ano ang assessment mo sa kanya? Ito ba rin yung isang to? Nakakaloka. Ang assessment ko sa kanya, maganda lang siya. Wala na siyang i-improve. Malungkot pa rin siya. Tapos yung ngiti niyang alta-altahan, hindi talaga yun uubrab eh. So dapat, alam mo na gano'n yung performance nung Miss Universe 2021. Dapat in-level up mo na rin yung yung kargada mo ngayong 2023. Kasi nga, di ba na-depress ka noon? Lalo ka madidepress ngayon kasi hindi ka papasok sa top 10, nakakaloka ka. Grabe ka po. Hindi. Ganito, si BBB, caliber talaga siya. Yung bulto niya, yung height niya, yung ganda niya, wala tayong pag-uusapan doon. Pero yung performance, Mama Sam, hindi nakaka-top 10. Hindi siya nakaka-top 10. Ayun lang. Wala siya sa listahan ko, top 50 na nga nilistahan ko, wala siya doon. Hindi ko siya naisip na, nag-perform ba siya? Wala. As in, nakalimutan ko yung performance niya. Ganun siya. Forgettable. Styling, parang sa akin, yung styling niya, mas better more than Kung sa bagay, pwede. mas kabog yung styling niya. Kaya lang yung energy na binibigay niya, hindi sapat para masabi natin na makakapalo to ng todo-todo. Kasi if you wanted to be Miss Universe, edi pumalo ka na. Beginning pa lang. Ilabas mo yung energy mo. So yun. Kasi parang nakakahinayang kasi nandiyan ka na eh. Ito yung mga sinasabi ko na gusto ko kasi yung ipapadala natin sa Miss Universe as long as possible. Sana yung may fire. Yung alam mo nang ginagawa niya yung trabaho. Alam mo yung magtatrabaho ka ng todo-todo. Alam mo kung bakit consider ko lagi dito si Atisa Manalo? Kasi siya lang yung nakikita kong kandidata na nagtatrabaho. Yes. Sa mga returnee ha? Sa mga returnee. Saka yung kumbaga parang saka sa kanya yung kapag yung nako Miss Universe na maniniwala ka na pag dinala mo siya sa Miss Universe, may ipapakita siyang trabaho. Yes. Gusto niya Pinas. Ganon. Ayun yung gusto ko. Si Christy Magperi maganda. Pero parang kung iisipin mo din naman, parang ano yung offer mo, Christy? Ganyan lang. Yung kailangan umasa na lang tayo sa ganda natin. Umasa na lang tayo sa height. So, target natin ang target natin is makapasok lang sa semifinals, okay na. Kasi maganda naman. Pero kasi kung hindi ka rin mag-perform talaga ng bonggang-bongga, hanggang top 20 ka lang. Yes. Baka magasini ganados ka. Charot. Hindi kasi diba, parang sayang. So, kailangan talaga yung di ka libre, yung tipong yung alam niya makipagbakbakan siya no matter what happens. Yes. And dapat may ganong fire, no? May ganong spirito, yung sila, yung mga returnee lalo. Si Victoria Velasquez Vincent, yes, totoo, matangkad, maganda, magaling magsalita, pero kasi parang yung energy level niya, parang okay lang ba ng ganito lang yung energy level mo? Parang, yung kumbaga parang kasi ang akin, huwag kayong umasa doon sa maganda kayo. Huwag kayong umasa doon sa matangkad naman ko. Huwag kayong umasa doon sa kailangan talaga din talaga dito. Kilos-kilos talaga. Yung tipong makipagmagdagulan ka. Kasi umaasa din Mamasam yung iba dahil matalino sila. Yung pag yung sasabihin nila, ay makakarating naman ako sa top 5. Pag nag-top 5 ako, aarangkada na lang ako sa Q&A. Winner to. Talaga ba? Ay paano kung hindi kayo umabot sa top 5? Ay di sayang yung talino nyo. Ayun nga eh. Pero kasi nakikita ko naman na aabot naman sila. Kasi parang feeling ko kasi, lalo na sa Pilipinas, basta maganda ka, panalo ka. Ganon. Yung ganda kasi yung talagang mag-aano sa'yo, yung magdadala. Tapos, yung performance kasi parang, kaya na, makalakad ako dyan. Ganon. Pero kasi dapat,
ano sa totoo lang, powerhouse kasi tayo. So dapat yung kandidata natin, lumi-level up din talaga sila, especially sa performance talaga. Kasi kayo, Yes. hira kasi ngayon, medyo parang tumitingin sila sa beauty and then performance. Yung kumbaga parang kung babalik ka sa Miss Universe, nakita mo ba yung nanalong Miss Universe at nakita mo ba yung performance niya? Dapat mga ganun Yes. level din yung Oo, papandin yun. natin. Oo. Oo. 'Di ba? Dapat may standard na eh. May standard na doon yung winner ngayon, yung recent. Dapat yun yung tinitingnan mo. Ganito ba ang kandidata natin? Oo, ganito Or ba ang gusto siyempre mo? gusto natin or else gusto natin authentic, 'di ba? Or siyempre, bago, unique. So, dapat, Mm. tignan mo si Michelle D. Kasi si Michelle D kasi, nakita mo siya kung paano niya tinrabaho yung sarili niya. So, dapat dito, gano'n din yung gawin mo. Yung dapat pakitang gilas ka din na talagang pihit ka rin talaga. Lalo na kung galing ka na sa ibang pageant at napadala ka na sa international, ay talaga transformation talaga ang hahanapin mo Yan. sa kanila. So, punta tayo dito kay Northern California. Siyempre mainit 'to bago mag-press con. So, ano ang assessment mo sa kanya after ng press con? Diyos ko, Purya Gaba, ang ganda-ganda ni ate, pero Purya Gaba sa lakad. Hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng dayain yung sarili ko kahit na maganda siya, kahit na pasabog yung beauty niya. Hindi mo man lang makita yung lakad. Oh, Purya Gaba ka naman. Mapapahiya yung Pilipinas pag siya pinadala. Promise. Siyempre matalino siya, maganda. Pero dahil sa walk na yun. Pero nagtitraining naman daw siya. Siguro kasi kakarating lang na niya ang Pilipinas at wala siyang pasarela training. Pero as a rookie sa competition, bigyan ko siya ng benefit of the doubt kasi nga ang ganda ng personality niya. Ang ganda talaga magalaw, genuine Maganda, yung kumbaga ngiti. package din, Oo, ano din siya, genuine yung ngiti. Maganda talaga. Talagang hindi mo siya puwedeng tapos yun nga lang yung parang ang weak lang niya doon sa pasarela. Kung mag-strong lang yung pasarela niya, ay Diyos ko, kailangan yung kumabog talaga sa pasarela. Magpaturo pa siya ng bonggang-bongga. for me is not a pasarela. Very charming kasi siya, 'di ba? So, Very dinadaan niya charming. dinadaan niya sa charm. Pero kasi ako kasi parang ayoko lang ng charm. Gusto ko may presentation ka. Yes. So yung presentation niya yung weak. So ngayon ang akin, parang feeling ko sa kanya, unang napansin ko, styling. So sabi ko parang nakita ko na yung ganyan yung hair mo, baksak. So ngayon, ganyan pa rin. Ano 'to, model lang ng Sunsilk? Gano'n. Tapos pangalawa, meron siyang napansin ko sa kanya, meron siyang pino-portrait na anggulo na parang lagi lang siya naka-side view kasi parang feeling ko maganda yung anggulo niya 'to, maganda yung anggulo niya dito, pero bihira siya yung ganito, oo. So Hmm. parang oo, alam niya kung paano niya kukunin yung tamang anggulo niya para manatili talaga siyang look beautiful, gano'n. So, yung tinignan ko naman yung performance niya, parang kahit pilay ako, maglalakad ako, parang feeling ko mas maganda pa ako mag-perform sa kanya yung gano'n. So, yun. Kulang sa impact, ayun yung masasabi ko, kulang siya Yeah, sa impact. So ngayon sa parang naisip, performance. I think kasi parang siyempre in-assess mo sila, eh. Parang I think it's not this year para sa kanya. Mm. Siguro kung magka-comeback siya, yung mga gano'n, tapos mas kalibre na siya, yung mga gano'n. Doon, ayun, Mm. kukunin mo siya. Pero for now, I think parang, sige, tignan natin kung ano yung ipapakita niya at ano yung improvement niya hanggang sa Oo, makarating sa dulo ng competition. finals. Pero sabi ko, kung 3 buwan pa suswertehin ko, naman. makarating ng top 5, suswertehin 'to. And then, tignan natin kung ano yung ipapakita. So, punta tayo kay Baguio. Hmm. Si Baguio, actually sa mga bago, siya yung pinakagusto ko. Sa mga baguhan lang ha, at saka si Australia. But si Baguio nag-shine sa akin kasi gustong-gusto ko talaga yung beauty niya. Ang ayaw ko lang sa kanya yung bulto niya, yung Malapulin Amelinx or Michelle Gumabaw niyang build. Kasi medyo lumaki siya doon.
Then, ang luwag ng damit niya. Napansin mo, Mama Sam, umaangat yung damit niya ditong part. But, yung performance alone is okay na. Yung beauty, yung height, okay na yun sa akin. Yung ano lang talaga, yun lang yung napansin kong medyo Yung build. pansinin din Medyo- talaga. Yung build niya, kailangan niya magpapayat talaga. Ako naman, sa kanya, sorpresa siya sa akin as in bumulaga. Kasi marunong si Yes. ate, marunong makipaglaro, marunong umarangkada, tapos may beauty si bakla. Pero yung beauty niya kasi medyo matapang yung dating niya. Hindi mo masasabi na charming na talaga. Matapang, pero maganda kasi yung styling. Kaya maganda ang makeup, maganda yung pinalabas. Nadala. Oo, maganda yung stylish. Magaling yung stylist niya. At magaling yung makeup artist niya. Kasi matapang yung mukha niya, pero nagmumukha siyang parang tama lang yung timpla, lumalati na. And then, maganda din siya, marunong din siya umarangkada talaga sa harap ng camera. Ayun yung maganda, o umutera si ate. So, okay. So, napansin ko din lang, sabi ko, parang yung build niya medyo malaki, tabain, ganon. So, ayun yung unang yun. Pero, dahil matangkad siya, carry lang. But siguro kung halimbawa siya, nalo Miss Universe Philippines, pwede namang magpapayat. And then, ayun din, yung medyo maluwang din yung damit, yung sinasabi mo, napansin ko din yun. Pero kasi ako parang, sabi ko, hindi lang kasi, ayun yung maganda sa kanya eh. Medyo may problema doon sa damit. Kung papansin mo yung ibang Pilates na, ay nako, luwang kaya nung damit niya. But, nadaanan naman niya sa total performance. Yung performance na tinatawag, hindi mo papansinin yung damit niya dahil maluwang, dahil hindi naman talaga nakita ng ganun kaagad. Pero napansin ko din, kaya lang hindi ako doon nag-focus eh. Tinignan ko yung ano, saka ayun, ang daming oil sa katawan, nangingintab sa ate. So, parang ano siya, tanning lotion. Oo. So, masyadong madami yung nalalagay nila. But for me, performance, total performance, and then yung eksena from the beginning until panalo. So, ayun din yung kay Australia. Maganda ang tindig, parang feeling ko may laban, maganda yung styling, maganda yung ayos. Pero kasi mga ganyan kandidata na bago, na kabog sa una, pero pagdating sa dulo, parang nawala. So, sana ma-maintain nila yung ganong eksena. And then, sino pa ba? Si Kainta naman, to be honest, delikado pa dito kay Baguio. Yeah. Kasi si Kainta, bukod sa mag-prototype, magkahawigan talaga sila, mas matangkad pa si Baguio. Ang edge lang ni Kainta, brainy. Ako naman, yung kay Kainta, siguro ang dapat gawin ni Kainta, mag-iba siya ng styling. Sabi ko nga, medyo nag-disappoint ako sa kanya noong press con kasi parang nag-expect ako na mas magpapasabog siya. Kasi yung sashing ceremony niya, in fairness, ang ganda ng ayos niya doon. As in talaga, wow, mukhang may kiliti si Stacy, tas ang taas energy. So, sabi ko maganda na ganitong gawin niya. So, kaya syempre, nag-expect ako na ano kaya gagawin na itsura niya sa sa press presentation. Pero na-surprise ako, parang nag-straight lang siya, naloka ako. So, biglang lumabas si Baguio. So, yung si Baguio, parang natatak sa utak ng mga tao. Si Baguio, more than kay Kainta. Kasi sa totoo, kung hindi siya si Stacy na lumabas sa Binibining Pilipinas, kung ang tao is hindi siya knowing, hindi siya mapapansin. Kaya siya napapansin kasi parang kilala natin si Stacy. Pero kung bago siya, hindi siya mapapansin. Ganon. So, dapat mag-ingat siya kasi si Baguio, hindi kilala ng tao, pero pinansin. Pasabog yung lola mo. Because nakipagtabayan. Si Taguig naman, si Taguig, kumbaga, wala tayong question sa beauty ni Taguig, wala tayong question sa height ni Taguig. Maganda si Taguig. Kaya lang kasi, wala tayong question. Iba kasi yung level nila doon sa level ng mga baguhan.
Yung mga baguhan, lumevel up ng ganito because wala kang ine-expect sa kanila na ipapakita. Pero kasi si Christy Magkerry, kilala na natin 'to, sobrang tagal na, eh. Kumbaga parang alam na natin yung kilatis niya. So, parang ipapakita mo lang yung katulad doon sa Binibining Pilipinas, parang nakakagulat naman na ganito lang yung atake mo, eh, nakadalawang international pageant ka na. So, dapat kung talaga ang goal mo makuha ang corona, dapat alam mo din kung paano i-repackage yung sarili mo to fight to another talaga na, "No, akin ang corona." Dapat gano'n. Huwag kang umasa dun sa, "Eh, kasi sosyal-sosyalan ako, eh, kasi maganda ako, eh, kasi ano." Puwedeng yan yung kaligwak mo. Toro. Totoo. Mm. Tapos yung kay Victoria Velasquez Vincent napag-usapan na natin, a little bit boring talaga yung kanyang ano, yung performance, yung ano, siguro Performance. sa kanya ayun nga dapat yung binago niya, eh. Dapat yung pagbabalik niya kasi yung styling, o sige daanin natin sa maganda styling na gawa nila. Pero ang personality mo, paano mo babaguhin? So, kung nakita ka nila noon na, ay medyo kasi ang bored ng personality niya, eh. Pero kasi parang feeling ko kasi, dahil sa yung pinakita nila noon, nakarating na sila doon sa top 3 nung nakaraan. So, umaasa sila ngayon na mananalo na sila. Pero kasi ako kasi, kung gusto niyong manalo kayo, dapat nagpakita kayo ng talagang total repackaging ninyo, na parang may mawawaw sa inyo at ikaw ang pipili. Kasi kung bakit ko 'to nasasabi, hindi naman siya nagmamagaling ako, ha. Bakit ko 'to nasasabi, Hazel? Kasi marami kasing kandidata na pumapasok dito. Maaaring yung baguhan, sila ang maka-eksena. So bilang kandidata na alam na hindi mo kasi puwedeng sabihin, "No, mas marami ang experience ko, ako mananalo dito." Hindi yun po puwede. Kumbaga parang dapat ikaw, kung gusto mo talagang manalo dito, pag-aralan mo lahat, ibigay mo yung game mo, and then dapat yung game mo talaga, "No, ganito yung eksena ko." Example, si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo from the beginning kilala natin yan, sweet-sweet yung beauty niya, and then marami nagsasabi na parang, "Ay naku, ang lamya-lamya kaya ng galawan ni Atisa Manalo." Kumbaga parang pang Miss International lang talaga. At ikaw na nga rin yung nagsabi kanina kasi alam ni Atisa Manalo na hindi lang siya pang-international, "I want to be a Miss Universe." So, ang atake ko dapat dito, Miss Universe. Dapat maramdaman nila yung power ko, maramdaman nila yung strong ko, maramdaman nila yung repackaging ko. So, anong gagawin ko? Magre-repackage ako. So, kung maputi ako, magiging morena ako. Kung kulot-kulot ang buhok ko, i-straight ko siya. And then magpapakita ako sa kanila kung balot ako noon, mas daring ako ngayon. So, yun Mas yung daring ako. repackaging. Oo. So, Yeah. yun yung repackaging na hahanapin mo. And ngayon, makikita mo talaga sa kanya performance plus dinagdagan niyo pa, "No, performance ko." So, hindi ko pa nakita yung mga pa-fierce-fierce niya ng gano'n, eh, bigla siya nag-fierce. So, may pinagandaan. So, ayun yun. Mapapapalakpak ka 'no? Ah, Mapapapalakpak ka sa yes. performance. So, ayun yung hinahanap din natin. Katulad na lang ni State ni ano, ni nila Chris Stephanie. So, gano'n din Mm. yung hinahanap ko sa kanila. Kasi I want to go to the Miss Universe and then dapat Miss Universe din. Parang ganito lang yan, si Catriona Gray, Miss World ang sweet-sweet niya, ang puti-puti niya, pero nung pumunta siya dito sa Miss Universe, no, binanat niya yung buhok niya, nag-makeup siya ng talagang pak na Pak na total, pak. full makeup, and then lahat ng eksena niya very strong, walang sweetness. Panalo, 'di ba? So yun yung Yes. doon pa lang sa Bini-Bini dapat may doon pa lang sa national pageant makita na kaagad sa'yo yung repackaging mo. Kasi paano ka pipiliin kung wala naman nakita sa'yong bago? Oh, Tama, gano'n lang 'yun. yung mga tagahanga naman, eh, matangkad siya, eh, maganda siya, naku magaling kumbudayat, naku gano'n, gano'n. Pero kasi you have to think pa rin na, hello, dadalhin natin 'to sa Miss Universe. Hindi naman po puwedeng umasa, hindi naman po puwede na sabihin natin na maganda siya, puwede na. Dapat makita pa din natin sa kanya yung talagang nandodoon yung init, yung laban.
Kasi siyempre 'pag pumunta 'to sa Miss Universe, doon mo mafi-feel sa kanya na lalaban siya. Kasi dito pa lang sa national pageant, lumalaban na siya. True. Ah, O, 'di diba? ba? Sayang kaloka sila. Tama ba, Hazel, yung mga sinasabi ko? Yes, yes, Mama Sam, kasi siyempre nage-gets ko rin yung punto mo. Ikaw na kasi binibida pa naman natin prior the press presentation, binibida pa naman, "Ay magaling 'to kasi may experience na." Tapos ipapakitaan nila tayo ng putyu-putyu performance. So paano pa natin sila pupurihin? Paano natin sila ibi-build up kung papakitaan nila ka nung gano'ng performance? Saka to remind lang sa lahat, wala po kaming pinipili talaga na, alam mo yun, yung gusto namin 'to kasi ganito, gusto namin siya kasi manok namin siya. Kasi kung tutuusin, sa totoo lang, kaya siguro lagi lang din nababanggit namin si Atisa Manalo because siya yung nakikita namin na nagpe-perform talaga, na Mm. nakikita mo talaga yung no, siya talaga, hindi naman siya nagpabaya, hindi naman namin siya yung parang pinromote pagkatapos wala namang ginawa. Kaya mo siya Yes. napapansin kasi nakikita mo yung ginagawa niya, oo, Mm. 'di ba? At So, kung sa mga susunod na mga araw, kung magkamali man si Atisa at may nakikita kaming butas, sasabihin din namin yan sa inyo. so yun. Walang So punta tayo Oo. sa tingin mo possible na puwedeng mag-last to standing dito? Sino ang nakikita mo na possible? Kung performance kahapon, I go for Alexi and Atisa. Puwede din si Atisa at saka si Baguio. The rest, Ah, I'm so sorry. so sino ang nakikita mong top 3? Sila, Baguio, Alexi, and Atisa. Hindi mo siya Okey. ano. Ako, para sa akin, ang possible na puwede ding mag-last to standing is Baguio and Atisa. Puwede din Atisa and Iloilo. Yun talaga. Kasi sila yung nakikita mo na Pero ngayon, hindi base lang 'to doon sa kahapon. presentation, ha, base lang yon. Kasi doon sa presentation, sila na yung tatlo na parang kahit sabihin pa natin, si Victoria Velasquez Beach ang ganda naman ng pinakita niya, at saka Hmm, sila Taguig, yung totoo naman maganda hmm, naman yung mga pinakita nila. Pero kasi it's hmm, not about that, it's about kung sino ba talaga yung nakikita mo na stunning, yung talagang mabigat na kalaban. Oo. mm. At si Iloilo, nakikita ko siya na mabigat siyang kalaban, kasi very powerful, yung dating niya. Very Yeah, powerful, very strong. Pero hindi ko lang sigurado kung ano pa yung ipapakita niya in the sa future. So susunod. sa ngayon, Mm, malakas talaga ang Iloilo. Malakas in term of kanyang communication skills. 'Pag tinanong siya, wow, winner, gano'n. Gano'n talaga, kasi marunong sumagot. Pero yung iba kasi, katulad ni Baguio, complete siya, may beauty and may body, and then talagang masasabi mo din, "Ay, eto puwede 'to sa may puwede na si height. Baguio 'to." Oo, So, si Mm, Atisa naman, just yung determinasyon niya kasi na as a candidates talaga, fire talaga siya. And I think kaya siya malakas kasi yung fire niya to, "I want to get the crown." mm. Andun dun siya sa Gusto ko yung puso niya. kaya malakas si Atisa, Mama Sam, kasi nakikita mo doon sa performance at saka galawan niya, hindi mo siya puwedeng iitsopuwera ng, "Hoy, pang number 5 ka lang." Walang gano'n. Parang pumunta diyan si Atisa, pumasok sa Miss Universe Philippines at kukunin niya talaga yung corona. Gano'n talaga yung arrive niya. Mukhang Oo, ganun yung ano niya, mindset niya, kukunin ko 'to. Oo. Wala akong kiber na kung sino man yung malakas dito. So ngayon, ayun yung power na meron si Atisa. Ang power naman ng isang Alexi is, no, may communication skills ako. Kaya lang kasi Mm. in terms of beauty and styling, doon siya madadali kasi parang feeling ko kasi ang ano niya, tawag dito, yung kanya kasing styling, wala Packaging, namang packaging. babaguhin.
Oo. walang baguhin dito. As in talagang yan na yan, kung ano Yun yung na yun. makikita na Wala so ka ng power makikitang iba. so power lang talaga ang meron siya na, "No, malakas akong pumuda." Doon siya titignan. Ngayon ang tingin ko dito yung performance niya nga hindi pa gano'n ka-strong, eh. Oo, at least lumambot kaysa doon sa Miss Iloilo. Lumambot yung pasarela niya Oo, mas ngayon. umambot na siya, mas improvement na siya. Pero yun nga, so dapat mag-ingat pa rin siya kasi sa sobrang dami kong talagang malakas na pagdating sa performance, So pagdating naman kay Ayan. Baguio kasi parang feeling ko eto yung parang yung luck, yun luck na Yes. tinatawag. Alam mo yun, yung power Oo. of luck. Oo, gano'n. So, kung power na dahil from the personality, strong, ayun yung kay Alexie at saka yung kay Atisa. Pero yung kay ano, ang power na meron kasi yung luck niya, eh, yung alam mo yun, Mhm. ang swerte ko kasi Ang maganda ako. bubbly-bubbly niya. Oo, Oo. ang swerte ko kasi may personality ako. Ang swerte ko kasi ano, so pero hindi pa natin kasi alam, eh. Maaaring sa first day mag-shine talaga yung iba and then in the future baka biglang mawala yung mga bumbilya nila. So dun Hmm. natin malalaman. But very strong, Alexie, Atisa, and And Baguio Baguio. Sila talaga yung top 3. Sila talaga. for now, ha. O for now. So yun Walang lang. ano. Mm. So abangan natin sa mga susunod nilang competition kung sino yung Mm. tatangilin or mananatili ba 'tong strong yung mga tatlong nabanggit natin. So yun lang. So Oo. ikaw, Gaisel, meron ka pa bang gustong idagdag sa mga pinag-uusapan natin? May nakita ka pa bang kandidata na tingin mo, "Uy, puwede dito maliban Possible. kay Australia?" Oo. Nakita ko yung kandidata ni ano, ni Bulacan nga. Si Bulacan, si Chelsea Manalo na bongga pala siya. Tapos si ano, si Angeles City Mama Sam, napansin mo ba siya Ang sa ganda Angeles sa City? Ang ganda ng Oo. mukha, ang tangkad. Sino nga si Si Joanna Albay na Thornley. nawala yung si Albay nawala yung kina ni Albay. Oo, kasi na-slip din siya ng bonggang Very Very Light. Si Naik, nagbigay ng maganda ding performance and also wait lang, si Laguna, si Alexandra Rosales. Nakamukha niya si, kabatch ni Shamsi, nakalimutan ko tuloy. Basta kabatch ni Shamsi nilaban sa Miss International. Kamukha niya at saka ang sexy niya din. Kaya napansin ko lang naman sila yung nag-shine. Tapos si Cabanatuan and Laguna. Pero ikaw, Jason, may tanong ako sa'yo. Tingin mo mapupunta sa Bago ang corona o mapupunta sa Veteran? Ay, nakakaloka. Dati kasi gusto ko talaga Bago. Kasi nga Oo. pinakitaan tayo ni Atisa ng performance. Nagbago na naman isip ko. Pero hangga't maaari, 'di ba? Kung sa ngayon pa lang kasi mukhang gusto ko na mapunta uli sa may experience. Pero 'wag lang sanang lumaylay yung mga performance ni Atisa. Sana ma-consistent niya. Kasi mukhang Ayun bago po. ang makokoronahan. Kasi mukhang bago ang makokoronahan ngayong 2024 kung sasama siya sa mga returnees na 'to na may kwenta naman, walang improvement na ginawa. Kung papalpak yung plan niya. Ako, to be honest, Oo. nakita ko dito sa game na 'to, malakas yung laban ni Atisa Manalo, masupit yung corona. Sobrang Mm. lakas. At as of now, naniniwala ako, ay mukhang si Atisa 'to. Mm. Pero sabi ko nga, maaga pa para talagang mag-final decision tayo. Yes. Siyempre, ako for now Una pa pa lang lang 'to. naman. Oo. Mm. So, tignan natin yung kung paano sila babakbak in the future. Kasi Oo, siyempre, maaaring 3 buwan magbago silang ang magbabakbakan. maaari magbago ang ikot ng mundo. So, abangan Mm. natin yung next activity nila. So, sa Yes. next week, uh-huh. Yeah, next week na. Abangan natin. Oo. So tignan natin kung hanggang Excited saan ako. bibigay yung
yung mga ibang kandidata. So, syempre excited tayo sa naganap nila. Tama. Ayun lang. Pero hangga't maaari sana bago, pero pinakitaan kasi tayo ni Atisa ng performance. So, nagdadalaw, sige na nga, bahala na kayo kung sino manalo. Basta mag-perform lang kayo ng bonggang-bongga, wala akong problema kung sino ipapadala. Ako sa ngayon, ang nakikita ko si Atisa, si Alexis, at si Baguio. For now. Yes. So, tignan natin. Ayun yung tinututukan ko ngayon. Pero tignan natin sa susunod kung mababago. So, ayun. Definitely yun. But syempre, may mga kanya-kanyang manok pa din talaga ang mga may sentimental favorite kayo. Ako din. So, kaya lang hindi nag-shine. Yung favorite ko hindi nag-shine, ayun, tulala. Victoria Velasquez. Ayoko. Ayoko nang sabihin, mapapahiya ako. Mapahiya. Bahala siya sa buhay niya, lipat na lang ako kaya Tisa. Sarap lang. Nakakaloka. Diba? Pag hindi sa unang dating pa lang ni Atisa, nung nagbalita ako lalaban si Atisa, sabi ko si Atisa mananalo. Kasi parang feeling ko kasi, ang tagal ni Atisa hinintay si Atise ng Universe. Parang feeling ko para sa Miss Universe siya. May iba kasing ibang kwento para kay Atisa. Parang feeling ko may ibang kwento, may ibang So, hindi naman paborito ko si Atisa. Pero ayun may pinaniniwalaan kasi ako na, alam mo yun, yung mga, baka kasi may kwento. Yes. But it's may kwento naman talaga siya. May kwento naman sa maganda din yung backstory niya. Hindi niya nakita yung tatay niya. May bago siya ngayong pamilya, may stepdaddy siya. Kumbaga may kwento siya, ayaw lang ninyong alamin. Kaya ganyan kayo. Pero tawag dito, nakikita ko din si Alexi na isa talaga sa mga tinik. Yes. Si Baguio. Sila yung mga nakikita kong tinik talaga sa competition na to. So, tignan natin, magkakaalaman na. Marami po sa kanila kayo. Diba? Hindi ko naman sinasabi yung perfect ko. So, batiin mo na sila, Kaysa. Yes, thank you so much sa mga nanonood sa amin ngayon ni Mama Sam. At sa mga nanonood sa amin ngayon, don't forget na may live ako lagi, araw-araw. At saka maraming salamat sa sumusuporta lagi sa akin, kay Mama Sam, at sa lahat ng mga vlogs namin at mga live ni Mama Sam ng bonggang-bongga na hindi niyo kami pinapabayaan. Thank you so much ni Mama Sam. At syempre yung Facebook ni Mama Sam, Bruce Sam, bongga siya. Kung lip-sync na naman si Mama Sam doon. Nakakaloka, Maricel Soriano. Maganda ba yung maganda ba yung yung maganda yung natawa mo. Oo, natatawa nga ako. Tapos, ayun, pati ang aking Facebook. Ang galing ko ba umarte doon? Oo, magaling ka. At sakto yung bunganga, fairness sa iyo. Kasi alam ko naman. Kasi syempre kailangan sumabay yung acting ko. Nagsasalita talaga ako, kaya lang syempre hindi ko naman na-boses yung Pero yung ako talaga yung pinoportray ko na yung sarili ko doon. Kasi ang pinapakita ko na doon, yung aking acting acting skills. Nakakaloka. Tawang-tawa talaga ako nung nakita ko. Ano ba naman kasi Mama Sam? Pak! Ayun, Maricel Soriano na siya ngayon. Masakit pa yung ko doon. Masakit pa yung masakit pa yung tuhod niyan. Ibang klase. So yun, kung gusto niyo mapanood yung kanyang lip-sync sa kanyang Facebook page, nako, mag-subscribe na kayo doon sa Bruce Sound. Ako din, ang dami kong ginagawa doon. May mga reels din ako, nagpapakita ako ng mga bonggang mga picture. Charot lang na ginawa ng aking mahal. Charot lang. So ayun, Mama Sam, maraming salamat at bumisita ako dito sa iyong channel at lagi talaga ninyo kaming abangan sa Sam TV, sa Mama Sam Vlog at Sam Rusas Crown. Ayun, maraming salamat sa iyo, Kaysel. Talagang ayaw ko pakawalan lang yung pagkakataon na to kasi syempre, hindi ko pa naririnig yung opinion ko doon sa press con.
Di ba? Maraming Bongga. salamat. So don't forget to subscribe Hazel Ortega, and then of course sa aking channel na Sam Bruce's Crown, Mama Sam Vlog, and Sam Sam TV. And then guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Paalam. Thank you.